Isang malakas na kalabog ang yumanig sa lamesa, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng kare-karing, niluto ko ng mahigit 5 oras. Hindi bulaklak, hindi regalo, kundi isang brown envelope ang ibinalibag ni Roji sa harapan ko. Natigilan ako. Ang nangiting kanina pa nakadikit sa mga labii ko habang hinihintay siya para sa aming ika-10 anibersaryo ay unti-unting nabasag. Parang ang mamahaling pinggan na muntik nang mahulog. Tiningnan ko ang envelope, tapos kay Roji, at sa babaeng nakakapit sa braso niya. Si Sandra, ang sekretarya niya. Nakasuot ito ng pulang dress na mas matingkad pa sa dugo, at ang kamay niya ay protektadong nakahawak sa kanyang tiyan. Hindi ko kailangang buksan ang envelope para malaman kung ano ang laman nito. Pero ang mas masakit, hindi ang papel, kundi ang paraan ng pagtingin sa akin ni Roji. Walang pagmamahal, walang awa. Para akong isang empleyado na tinatanggalan ng trabaho matapos ang 10 taong serbisyo. Pirmahan mo yan, Candice, ang malamig na utos ni Roji, ni hindi siya umuupo. Tapos na tayo. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Buntis si Sandra at siya ang magiging bagong Mrs. Arsina. Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Pero nanatili akong nakaupo. Ang tanging nagalaw ko lang ay ang aking mga kamay na nanginginig sa ilalim ng lamesa. Roji, ang tanging lumabas sa bibig ko. Garalgal at mahina. Anniversary natin ngayon, 10 taon. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko, tumawa siya. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Sakripisyo? Anong sakripisyo ang sinasabi mo? Ang pagiging palamuti sa bahay na to? Lumapit siya ng kaunti. Idinuldol ang mukha niya sa akin. Wala kang ambag sa yaman ko, Candice. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpayaman sa apelidong Arsena. Ikaw? Taga-ubos ka lang. Napatingin ako kay Sandra. Yumuko siya kunwari, pero kitang-kita ko ang maliit na ngisi sa gilid ng mga labi niya. Alam niya ang ginagawa niya. Matagal na nilang plano ito. Binibigyan kita ng 30 minuto, sabi ni Roji habang lumuluwag ang kurbata niya. Parang nasasakal sa presensya ko. Iligpit mo ang mga gamit mo. Huwag kang magdadala ng kahit anong binili ko. Alahas, bagsasakyan. Iwan mo lahat. Lumayas ka sa pamamahay ko. Tumayo ako. Naramdaman ko ang panghihina ng tuhod ko. Pero pinilit kong ituwid ang likod ko. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ngayon. Seryoso ka ba, Roji? Tanong ko, mas matatag na ang boses ko ngayon. Papalayasin mo ako ng ganito? Ayaw mo ba? Sagot niya, sabay turo sa pinto. Pwede kitang ipakaladkad sa mga guard kung gusto mo. Wala na. Patay na ang asawang minahal ko. Ang nasa harap ko ay isang halimaw na nilamon ng pera at kapangyarihan. Tumalikod ako at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay parang may dalang toneladang bigat. Rinig na rinig ko pa ang malanding tawa ni Sandra sa ibaba habang marahil ay inaangkin na niya ang kusinang pinagharian ko ng 1 dekada. Pagpasok ko sa kwarto, hindi ko kinuha ang malaking maleta. Hindi ko kinuha ang mga designer bags na regalo ni Roji tuwing may ginagawa siyang kasalanan para suhulan ako. Lumuhod ako sa tapat ng lumang cabinet sa dulo ng kwarto. Hinila ko ang isang kahon ng biskwit na kinakalawang na. Ito ang kahon na laging tinatawanan ni Roji. Sabi niya, basura daw. Lagayan lang daw ng sinulid at karayom. Binuksan ko ito. Sa ilalim ng mga sinulid at retaso, naroon ang itim na ledger, ang tunay na yaman. Ang listahan ng bawat pisong ninakaw ni Roji, bawat lupang inagaw niya, at bawat taong tinapakan niya. Kasama na ang ebidensya kung paano niya niloko ang papa ko noon bago ito mamatay sa sama ng loob. Akala ni Roji, siya ang hari. Hindi niya alam. Ako ang may hawak ng susi ng kaharian niya. Isinara ko ang kahon at niyakap ito ng mahigpit. Kumuha lang ako ng ilang damit at inilagay sa isang simpleng eco bag, wala nang iba. Pagbaba ko,
Hindi na ako lumingon sa dining area kung saan nagtatawanan sila. Dire-diretso ako sa pinto. Bumuhos ang malakas na ulan pagkabukas ko ng gate. Wala akong payong. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na ako. Ang lamig ng ulan ay humalo sa luha na kanina ko pa pinipigilan. Ngayon, pwede na akong umiyak. Walang makakakita, walang makakarinig. Naglakad ako sa madilim na kalsada ng subdivision. Ang mga ilaw ng poste ay parang lumalabo sa paningin ko. Wala akong matutuluyan. Wala akong pera. Pero hawak ko ang kahon. Sisiguraduhin kong ito ang huling gabi na matutulog kang mahimbing, Rogie. Bulong ko sa hangin. Nanginginig na ako sa ginaw nang biglang may humintong itim na sasakyan sa tabi ko. Nasinag ng headlights nito ang mukha ko. Kinabahan ako. Baka mga tauhan ni Rogie? Baka ipapapatay na niya ako para wala nang sagabal? Humigpit ang yakap ko sa kahon. Handa akong lumaban. Bumaba ang bintana ng sasakyan sa passenger side. Isang pamilyar na mukha ang sumungaw. Kahit medyo madilim, kilalang kilala ko ang matang iyon. Ang mga matang laging nakamasid sa akin mula sa malayo noon. Si Vito. Ang dating head of security namin na tinanggal ni Rogie dahil lang inabutan ako ng panyo noong umiiyak ako sa garden. Ma'am Candice! Ang boses niya ay malalim, seryoso, pero may halong pag-aalala na hindi ko naramdaman sa asawa ko sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ang pinto mula sa loob. Sakay na po, sabi niya. Tumingin siya sa akin, hindi sa basang damit ko, kundi diretso sa mga mata ko. Matagal ko na pong hinihintay ang pagkakataong ito. Handa na ang lahat. Mahigpit ang hawak ko sa manibela habang binabagtas namin ang madilim na kalsada. Rinig na rinig ko ang hampas ng ulan sa bubong ng sasakyan, pero mas dinig ko ang mahina at pigil na paghikbi mula sa passenger seat. Sumulyap ako kay Candice. Basang-basa siya. Ang maganda niyang buhok na laging maayos tuwing nakikita ko siya sa mansyon noon ay nakadikit na ngayon sa kanyang maputlang mukha. Nanginginig ang mga balikat niya, pero mahigpit pa rin ang yakap niya sa isang lumang lata ng biskwit na parang yun na lang ang natitirang bagay sa mundo. Gustong-gusto ko siyang damayan, pero alam kong hindi ito ang tamang oras para sa mga salita. Tahimik kong itinaas ang thermostat ng aircon para uminit ng kaunti sa loob ng sasakyan. Ilang taon akong nagtrabaho bilang head of security ni Rogie. Saksi ako sa lahat. Nakita ko kung paano niya baliwalain ang babaeng ito. Nakita ko kung paano niya iparamdam kay Candice na wala itong kwenta. At noong gabing tinanggal niya ako sa trabaho dahil lang inabutan ko ng payong si Candice, ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, ako ang magiging sandata niya. Malapit na tayo, ma'am, sabi ko sa mahinang boses. Tumango lang siya, hindi humihiwalay ng tingin sa bintana. Huminto kami sa tapat ng isang lumang apartment sa dulo ng Maynila. Malayo ito sa gated subdivision na nakasanayan niya. Walang guard, maingay ang mga kapitbahay, at amoy usok ang hangin. Bumaba ako at mabilis na payong na sinalubong siya. Inalalayan ko siya hanggang sa makapasok kami sa loob ng unit. Pasensya na po kayo sa lugar, sabi ko habang binubuksan ng ilaw. Ito lang ang safe house na hindi nakapangalan sa akin o sa sino mang konektado kay Rogie. Inilibot niya ang kanyang paningin. Isang maliit na sofa, isang lamesa at isang kama. Mas okay ito, Vito, sagot niya. Sa wakas, nagsalita rin siya. Ang boses niya ay pagod, pero buo. Mas gusto ko ito kaysa sa mansyon na puno ng kasinungalingan. Kumuha ako ng tuwalya at inabot sa kanya. Nagtimpla na rin ako ng mainit na kape. Nang iabot ko ang tasa, napansin kong nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Pero hindi dahil sa lamig, dahil sa galit. Naupo siya sa sofa at ipinatong ang kalawanging lata ng biskwit sa lamesa. Alam mo ba kung bakit tinanggal ka ni Rogie noon? Tanong niya bigla, habang nakatitig sa lata. Dahil seloso siya at paranoid, sagot ko. Inisip niyang may relasyon tayo. Napangiti siya ng mapait. Takot siyang may ibang taong magpahalaga sa akin.
Dahil alam niyang hindi niya kayang gawin yon, dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng lata. Inasahan kong makakita ng mga lumang litrato o alahas. Pero nagkamali ako. Bumungad sa akin ang isang itim na notebook at tumpok ng mga resibo at dokumento. Akala ni Rogie, tanga ako. Bulong ni Candice. Kinuha niya ang notebook at iniabot sa akin. Akala niya wala akong alam sa negosyo. Akala niya habang busy siya sa pambabae, nagbuburda lang ako sa bahay. Binuksan ko ang notebook. Nanlaki ang mga mata ko. Detalyado. Bawat transaksyon, bawat suhol sa mga opisyal, bawat shipment ng smuggled electronics at luxury cars. Nakalista ang mga pangalan, petsa at halaga. Pati ang mga bank account sa ibang bansa na ginagamit ni Rogie para itago ang pera, nandito lahat. Ito ang secret ledger ng pamilya Arsena. Paliwanag niya. Ang mga mata niya ay nag-alab sa isang bagong tapang. Nandito rin ang ebidensya kung paano niya niloko ang papa ko para makuha ang kapital niya noon. Hindi lang ito tungkol sa akin, Vito. Para ito sa ama ko. Napatingin ako sa kanya ng may bagong respeto. Hindi siya biktima. Siya ay isang henyo na nagtago sa anino ng isang halimaw. Hawak niyo ang leeg niya, ma'am. Mangha kong sabi. Sa impormasyong ito, pwede siyang mabulok sa kulungan habang buhay. Hindi lang kulungan ang gusto ko. Mariin niyang sabi. Gusto kong maramdaman niya ang mawala ng lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan. Gusto kong gumapang siya sa lupa. Huminga ako ng malalim at tumayo ng tuwid. Kung ganoon, Ma'am Candice, sabi ko, hindi lang ako driver o bodyguard mo ngayon. Kasama mo ako sa laban na to hanggang sa dulo. Aakmang sasagot sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya sa loob ng eco bag. Napatahimik kaming dalawa. Ang ringtone na yon, iyon ang espesyal na ringtone para kay Rogie. Tiningnan ko siya. Umiling ako. Huwag niyo nang sagutin. Pero kinuha niya ang cellphone. Nakita ko ang pangalan sa screen, Hobby, na may heart emoji pa. Isang mapait na paalala ng nakaraan. Pinindot niya ang answer button at ni-loudspeaker ito. Candice! Sigaw ni Rogie sa kabilang linya. Rinig na rinig ang ingay ng party sa background. Lasing na siya. Saan mo dinala ang spare key ng vault? Tanga ka talaga. Umalis ka na nga lang, nagnakaw ka pa ng susi. Napapikit si Candice, humugot ng lakas, at pagdilat niya, wala na ang luhang kanina ko lang nakita. Wala akong ninakaw, Rogie. Kalmado niyang sagot. Kinuha ko lang ang talagang sakin. Anong pinagsasasabi mo? Bumalik ka dito at ibigay mo ang susi o ipapahuli kita sa pulis. Banta ni Rogie. Tumingin sa akin si Candice at ngumiti. Isang ngiti na nagsasabing nagsisimula pa lang ang laro. Huwag mong hanapin ang susi, Rogie. Hanapin mo ang konsensya mo. Sagot niya. At isa pa. Enjoyin mo ang trono mo ngayong gabi. Magpakasaya ka kasama ng kabit mo. Dahil sisiguraduhin ko, yan na ang huling gabi na matutulog kang mahimbing. Candice, Pinindot niya ang end call. Hindi pa siya nakontento. Binuksan niya ang likod ng cellphone, kinuha ang SIM card at sa harap ko, binali niya ito sa dalawa. Tumunog ang pagkabasag ng maliit na plastic sa tahimik na kwarto. Tapos na ang Candice na kilala niya. Sabi niya na sabay hagis sa sirang SIM card sa basurahan. Tumingin siya sa akin. Vito, tawagan mo ang mga Acosta. Sabihin mo, may regalo ako para sa kanila. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin ng maliit na banyo sa apartment. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay mukhang pagod, namamaga ang mga mata, at mahina. Siya ang Candice na laging umiiyak. Siya ang Candice na laging nagpaparaya. Kinuha ko ang gunting na binili ni Vito sa kanto kanina. Sa isang mabilis na galaw, ginupit ko ang mahaba kong buhok. Bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay parang pagbitaw ko sa mga alaala namin ni Rogie. Ang buhok na gustong-gusto niyang sinusuklay noon kapag may kailangan siya sa akin, wala na. Ngayon, hanggang balikat na lang ito, mas magaan.
mas matapang. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Vito na naglilinis ng baril sa sala. Natigilan siya nang makita ako. Saglit na nanlaki ang mga mata niya, pero agad din itong napalitan ng isang tango ng pagsang-ayon. "Bagay sa inyo, ma'am," sabi niya. "Mukha na kayong handa sa gera." "Hindi lang ako handa, Vito," sagot ko habang isinusuot ang itim na blazer na binili ko sa ukay-ukay. "Ako mismo ang magdadala ng gera sa kanila. Tara na, hinihintay na tayo ng mga Acosta." Mabigat ang hangin sa loob ng pribadong opisina ni Miguel Acosta. Madilim ang paligid, amoy tabako, at puno ng mga armadong tauhan. Si Miguel, ang panganay sa magkakapatid na Acosta, at ang pinakamahigpit na karibal ni Rogie sa negosyo, ay nakaupo sa kanyang swivel chair habang pinaglalaruan ang isang baso ng whiskey. "Mrs. Arsina," panimula ni Miguel. Ang boses niya ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. "Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Alam mo bang pwede kitang ipatapon sa ilog ngayon din bilang ganti sa ginawa ng asawa mo sa pamilya namin?" Naramdaman ko ang paghakbang ni Vito sa likuran ko, handang rumesbak. Tinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Hindi kami nandito para makipagbarilan. Umupo ako sa upuan sa harap ni Miguel. Hindi ako kumurap. "Ex-wife, Miguel, ex-wife." Pagtatama ko. "At nandito ako hindi para humingi ng awa. Nandito ako para bigyan ka ng pagkakataong bawiin ang nanakaw sa'yo." Tumawa ng malakas si Miguel. "Ikaw? Ang trophy wife ni Rogie? Ano namang maibibigay mo sa akin?" Kinuha ko ang brown envelope mula sa bag ko at inihagis ito sa lamesa niya. "Buksan mo." Medyo nawala ang nangisi ni Miguel. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope at binasa ang laman. Habang binabasa niya ang dokumento, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagiging mapang-uyam, naging seryoso siya. Namutla ang kanyang mga kamao sa higpit ng hawak sa papel. "Iyan ang orihinal na titulo ng lupa sa Laguna," paliwanag ko. "Ang lupang kinamkam ni Rogie sa pamilya niyo 5 taon na ang nakakaraan gamit ang pekeng pirma ng namayapa mong ama. Nasa akin ang patunay na peke ang deed of sale." Ibinaba ni Miguel ang papel at tumingin sa akin. Wala na ang pangmamaliit. Nakita ko na ang respeto ng isang negosyante sa kapwa niya manlalaro. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ninit niya. "Dahil gusto kong bumagsak siya," madiin kong sagot. "At alam kong may auction mamayang gabi. Ang Grand Villa Project. Gustong makuha ni Rogie ang lupang katabi ng property niyo sa Laguna para itayo ang kasino niya. Pero kung ilalabas natin ang ebidensyang yan," ngumisi si Miguel. Isang ngisi na puno ng mali siya. Hindi lang siya matatalo sa bidding. Pagpapatuloy niya sa sinasabi ko, masisira ang kredibilidad niya sa harap ng lahat ng investors. Inabot niya ang kamay niya sa akin. "Welcome sa pamilya, Candice." Ang Manila Grand Hotel ay puno ng mga kumikinang na chandelier at mga taong nakasuot ng tuxedo at gown. Ito ang mundo kung saan ako dating umiikot, pero ngayon, pinapanood ko na lang ito mula sa isang live feed sa laptop sa loob ng van ni Vito na nakaparada sa labas ng hotel. Sa screen, kitang-kita ko si Rogie. Ang yabang ng tindig niya. Nakakapit sa braso niya si Sandra na nagniningning sa suot na brilyante. Mga brilyanteng alam kong binili gamit ang pera ng kumpanya. Nagsimula na ang bidding para sa prime lot sa Laguna. 30 million! Sigaw ni Rogie, sabay taas ng kanyang paddle. Tumingin siya sa paligid na parang sinasabing wala nang lalaban. 35 million! Sigaw ng isang representative ng Acosta. Tumingin ng masama si Rogie sa kabilang table. 50 million! Ganti ni Rogie. Nagbulungan ang mga tao. Masyadong mataas ang presyo, pero desperado siyang makuha yon para sa ego niya. "Going once, going twice," sabi ng auctioneer. Ngumiti si Rogie kay Sandra at hinalikan ito sa pisngi. Akala niya, panalo na siya.
Biglang umakyat sa stage ang abogado ng mga Acosta. May kasamang sheriff at ilang pulisi. Natigil ang auctioneer. Narinig ko ang boses sa live feed. "Excuse me," sabi ng abogado sa mikropono. "We have a court order to stop the bidding for Lot 452. May bagong ebidensyang lumabas na ang katabing lupa na pagmamay-ari ni Mr. Rogie Arsena at gagamiting collateral para sa bid na ito ay nasa ilalim ng kasong falsification of public documents." Namutla si Rogie. Nabitawan niya ang wine glass na hawak niya. Basag. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga kamera ng media ay sabay-sabay na nag-flash sa mukha ni Rogie. Ang mukha ng isang taong huling-huli sa akto. "Ano to? Sino ang may gawa nito?" Sigaw ni Rogie. Halos lumabas ang ugat sa leeg niya. Tumingin siya sa table ng mga Acosta. Si Miguel Acosta ay nakaupo lang doon, kalmado, at dahan-dahang itinaas ang kanyang baso para i-toast si Rogie. Sa loob ng van, napangiti ako. Ito pa lang ang simula, Rogie. "Good job, ma'am," sabi ni Vito sa tabi ko. Kitang-kita ang takot sa mata niya. Isinara ko ang laptop. "Hindi pa yan takot, Vito," sagot ko habang sumasandal sa upuan at nakaramdam ng kaunting ginhawa sa unang pagkakataon. Gulat pa lang yan. Ang tunay na takot, mararamdaman niya kapag nalaman niyang ang babaeng tinawag niyang walang kwenta ang humihila ng tali. "Mga bobo, lahat kayo, mga walang silbi." Isang mamahaling vase ang ibinato ko sa pader. Nabasag ito ng pino, kasabay ng pagyuko ng aking mga empleyado sa takot. Hingal na hingal ako. Ramdam ko ang pagtibok ng ugat sa sentido ko. Ang kahihiyan kagabi sa auction, hindi iyon mawala sa isip ko. Ang mga flash ng kamera, ang bulungan ng mga tao, at ang nakakalokong ngiti ni Miguel Acosta. Para akong sinunog ng buhay sa harap ng buong business community. "Sir Rogie?" Nanginginig na tawag ng aking executive assistant. Tumatawag po ang mga investors. Gusto nilang i-pull out ang shares nila dahil sa balita tungkol sa kaso sa lupa. Lumapit ako sa kanya at hinablot ang kwelyo ng polo niya. "Sabihin mo sa kanila na fake news yon. Sabihin mo inaayos na ng mga abogado ko." Sigaw ko sa mukha niya. "At ikaw? You're fired. Umalis ka sa harap ko bago pa kita ipakaladkad palabas." Kumaripas siya ng takbo palabas ng opisina. Napaupo ako sa swivel chair ko at hilong-hilo na minasahe ang sentido ko. Paano nalaman ng mga Acosta ang tungkol sa pekeng titulo? Ilang taon ko nang naitago yon. Ang akala ko, plansado na ang lahat. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sandra. Akala ko, makakarinig ako ng comforting words. Pero sa halip, ang ingay ng takong niya ang bumasag sa katahimikan. "Ani?" Reklamo niya habang pabagsak na umuupo sa sofa. "Kailangan mong ayusin to. Alam mo bang hinarang ang credit card ko kanina sa mall? Nakakahiya. Ang daming nakatingin sa akin." Tiningnan ko siya. Ang babaeng ipinalit ko kay Candice. Maganda, oo. Bata, oo. Pero sa sandaling ito, ang nakikita ko lang ay isang pabigat. "Nawalan ako ng halos 50 milyon kagabi, Sandra." Madiin kong sabi. "Tapos ang inaalala mo ay ang shopping mo? Ay kasalanan mo naman yon." Sagot niya, padabog. "Kung magaling ka talagang businessman, hindi mangyayari to. Ayusin mo yan, Rogie. Ayokong maging asawa ng isang laos na..." Hindi ko na siya pinatapos. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Natigilan siya. Napahawak siya sa mukha niya, nanlaki ang mga mata. Ito ang unang beses na sinaktan ko siya. "Huwag mo akong diktahan kung ano ang gagawin ko." Bulong ko, pero puno ng banta. "Tandaan mo, Sandra, wala kang kinalaman sa yaman ko. Palamuti ka lang. At kapag naging basag na palamuti ka, pwede kitang itapon anytime." Nagsimula siyang umiyak, pero hindi dahil sa lungkot. Iyak ito ng isang spoiled brat na hindi nakuha ang gusto. Tumakbo siya palabas ng opisina.
Napailing ako. Bigla kong naalala si Candice. Kapag may problema ako noon, tahimik lang siyang magtitimpla ng tsa. Hindi siya magrereklamo. Hindi siya hihingi ng kapalit. Buwisit, mura ko sa sarili. Bakit ko ba siya iniisip? Ang babaeng yun ay isang basahan sa nakaraan. Biglang may kumatok. Pumasok ang head of security ko ngayon, kapalit ni Vito. May dala siyang isang brown envelope. Sir, may nagpadala po sa reception, urgent daw. Sabi niya. Kanino galing? Wala pong pangalan, sir. Pero para sa inyo daw talaga. Hinablot ko ang envelope. Pinaalis ko ang guard. Pinunit ko ang dulo nito. Walang sulat, walang banta. Isang pirasong papel lang ang nasa loob. Isang photocopy. Nang makita ko ang nilalaman, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanigas ang buong katawan ko. Ito ay isang pahina mula sa aking black ledger. Ang pahinang ito ang listahan ng mga suhol na ibinigay ko sa judge para manalo sa kaso laban sa mga magsasaka sa Batangas noong 1 taon. Pinaikot ko ang papel. Sa likod, may nakasulat gamit ang pamilyar na penmanship. Isang sulat kamay na nakikita ko noon sa mga grocery list at birthday cards. Unang pahina pa lang ito, Rogie. Marami pa akong bala. Nabitiwan ko ang papel. Candice, imposible. Ang tangang asawa ko. Ang babaeng walang alam kundi magluto at maglinis. Paano niya nakuha ito? Bigla kong naalala ang kahon ng biskwit. Ang lumang lata na lagi niyang itinatago. Ang akala ko, mga karayom, at sinulid lang ang laman yon. Napatawa ako. Isang tawa na halong galit at takot. Naloko ako. Sa loob ng 10 taon, katabi ko matulog ang ahas, natutuklaw sa akin. Dinampot ko ang intercom at pinindot ang button para sa security. Chief! Sigaw ko. Ipunin mo lahat ng tauhan. Ngayon din. Yes, sir? Hanapin niyo si Candice. Halughugin niyo ang buong Maynila. Puntahan niyo ang mga Acosta. Baka nasa kanila siya. Humigpit ang hawak ko sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang mga knuckles ko. Dalhin niyo siya sa akin. Utos ko, ang boses ko ay nanginginig sa puot. Buhay o patay, walang makakapigil sa akin. Papatayin ko siya bago niya ako maubos. Nakasilip ako sa siwang ng bintana habang mahimbing na natutulog si Candice sa sofa. 2:00 na ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Pero ang katahimikang ito ay parang kalmadong dagat bago dumating ang bagyo. Ang pakiramdam ko bilang isang dating sundalo at security chief ay hindi kailanman nagkakamali. May mali. Ang huni ng mga kuliglig sa labas ay biglang tumigil. Napahawak ako sa baril na nakasukbit sa bewang ko. Ilang segundo lang ang lumipas, narinig ko ang lagutok ng isang sanga sa labas ng apartment. Hindi ito gawa ng pusa o aso. Mabibigat na yapak. Marami sila. Ma'am Candice! Bulong ko habang mabilis na lumalapit sa kanya. Tinapik ko siya ng mahina sa balikat. Gising! Kailangan nating umalis. Nagmulat siya ng mata, puno ng antok at gulat. Pero nang makita niya ang seryoso kong muka, agad siyang bumangon. Walang tanong-tanong. Isinukbit niya ang bag na naglalaman ng ledger. Biglang nabasag ang salamin ng bintana. Bang! Bang! 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Dumapo ang mga bala sa pader, ilang pulgada lang mula sa ulo ko. Dumapa ka! Sigaw ko sabay tulak kay Candice sa sahig. Mabilis akong gumapang papunta sa switch ng ilaw at pinatay ito. Dilim ang kaibigan ko ngayon. Sundan mo ako. Sa likod tayo dadaan. Utos ko. Hawak ko ang kamay niya ng mahigpit. Ramdam ko ang lamig at panginginig ng palad niya, pero hindi siya bumibitaw. Sinipa ko ang pinto sa likod ng kusina. Bumungad sa amin ang makitid na eskinita na amoy basura at putik. Umuulan na naman. Doon siya dumaan, habulin niyo! Sigaw ng isang lalaki mula sa loob ng apartment. Nakarating na sila. Tumakbo kami. Wala kaming lingon-lingon. Bawat tapak namin sa baha ay parang pagsigaw ng lokasyon namin sa mga kalaban.
Pero wala kaming choice. Isang itim na van ang humarang sa dulo ng eskinita. Bumukas ang pinto at lumabas ang tatlong lalaking armado ng Armalite. Yuko! Sigaw ko kay Candice, sabay tulak sa kanya sa likod ng isang malaking basurahan. Nakipagpalitan ako ng putok. Bang! Bang! Tinamaan ko ang isa sa balikat. Ang dalawa ay nagtago sa likod ng van. Vito! Sigaw ni Candice. Lumingon ako. May isa pang lalaki na nakalapit na pala sa likuran namin. Nakatutok ang baril kay Candice. Hindi ako nag-isip. Tumalon ako sa harap ni Candice. Naramdaman ko ang mainit na hapdi sa kaliwang braso ko. Parang binuhusan ng kumukulong mantika. Napadaing ako, pero hindi ako tumigil. Binaril ko ang lalaki. Bumagsak ito. Tara na! Sigaw ko, kahit namamanhid na ang braso ko. Hinila ko si Candice papasok sa isang lumang warehouse ng mga tela na ilang metro lang ang layo. Isinara ko ang mabigat na bakal na pinto at ibinanderso ang isang lumang makina para hindi mabuksan mula sa labas. Madilim sa loob, maalikabok. Hingal na hingal kaming dalawa habang napasandal sa pader. Vito? Nanginginig na tawag ni Candice. Tiningnan niya ang braso ko. Ang puti kong polo ay unti-unti nang nagiging pula. Duguan ka. Napaluha siya. Akmang hahawakan ang sugat ko, pero natatakot siyang masaktan ako. Daplis lang to, ma'am. Pagsisinungaling ko, kahit ramdam ko ang pagkirot hanggang buto. Umupo ako sa sahig para magpahinga saglit. Pinunit ni Candice ang laylayan ng damit niya. Lumuhod siya sa harap ko at dahan-dahang itinali ito sa braso ko para pigilan ang pagdurugo. Ang lapit ng mukha niya sa akin. Amoy ko ang pabango niyang humalo na sa amoy ng ulan. Habang ginagamot niya ako, nakita ko ang pagtulo ng luha sa pisngi niya. Bakit mo ba ginagawa ito, Vito? Tanong niya ng pabulong. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Pwede ka namang umalis. Pwede kang mamuhay ng tahimik. Bakit mo isinusugal ang buhay mo para sa akin? Hinawakan ko ang kamay niyang nanginginig habang hinihigpitan ang tali sa braso ko. Napatigil siya at nag-angat ng tingin. Nagtama ang mga mata namin sa dilim. Wala nang amo, wala nang bodyguard. 2 tao na lang kaming parehong sugatan ng mundo. Dahil sa loob ng maraming taon, pinanood kitang umiyak para sa lalaking hindi ka nakikita. Sagot ko ng tapat. Ang bawat salita ay galing sa puso ko na mas mabilis pa ang tibok kaysa sa adrenaline ng barilan. Napagod na akong manood lang, Candice. Natigilan siya. Bahagyang bumuka ang mga labi niya. Hindi ko pinoprotektahan ng Mrs. Arsina. Pagpapatuloy ko, mas malambot na ang boses ko ngayon. Pinoprotektahan ko si Candice, ang babaeng matagal ko nang pinapahalagahan. Gusto ko sanang sabihing mahal, pero ayokong biglain siya. Pero sa titig niya, alam kong narinig niya ang hindi ko sinabi. Dahan-dahan, inilapit niya ang palad niya sa pisngi ko. Mainit. Totoo. Sasagot sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya sa loob ng bulsa. Ang ilaw ng screen ay bumasag sa intimate na sandali namin. Nagkatinginan kami. Kinabahan ako. Sino ang tatawag sa oras na ito? Naitapon na namin ang lumang SIM card bago ang number na ito. Tanging ang mga Acosta lang ang may alam. Tiningnan ni Candice ang screen. Kumunot ang noo niya. Unknown number. Bulong niya. Sininyasan ko siya na sagutin pero i-loudspeaker. Inilapit ko ang tenga ko habang ang kanang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa baril. Pinindot niya ang answer button. Hello? Matapang na bungad ni Candice. Sa kabilang linya, narinig namin ang mabibigat na paghinga at hikbi. Candice! Nanlaki ang mga mata ni Candice. Kilala niya ang boses na yon. Kahit ako, kilala ko. Sandra? Sagot niya, ang boses ay puno ng pagdududa. Paano mo nakuha ang number na to? Kung tumatawag ka para ipagmayabang na, hindi! Sigaw ni Sandra sa kabilang linya. Garalgal ang boses at halatang umiiyak. Candice, pakinggan mo ako. Please. Nagkatinginan kami ni Candice
Wala na ang yabang sa boses ng kabit. Takot na lang ang naririnig namin. Anong kailangan mo? Tanong ni Candice. Alam ko kung nasaan kayo. Sagot ni Sandra. Agad akong napaalerto. Akmang tatayo na sana ako para hilahin si Candice palabas. Pero nagsalita ulit si Sandra. Nakita ko ang location niyo sa iPad ni Rogie bago mamatay ang tracker ng van niyo. Paliwanag ni Sandra. Papunta na dyan ang second team ng mga tauhan niya. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ni Candice. Di ba gusto mong mamatay ako? Gusto kong mabuhay, Candice. Hagulgol ni Sandra. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Ilalaglag nila ako. Ang lahat ng shipment ng droga at baril nakapangalan sa akin. Kapag nahuli siya, ako ang makukulong. Ako ang papatayin nila. Katahimikan. Rinig namin ang desperasyon ng babaeng umagaw sa asawa ni Candice. Tulungan mo ako, Candice. Pagmamakaawa ni Sandra. Alam ko kung saan ang warehouse ng shipment bukas. Ibibigay ko sa iyo lahat. Ibigay mo lang sa akin ang kalayaan ko. Huminga ng malalim si Candice. Tumingin siya sa akin. Humihingi ng opinyon. Tumango ako. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Rogie. Sige Sandra, sabi ni Candice. Ang boses niya ay malamig, pero puno ng awtoridad. Magkita tayo. Pero sa oras na maramdaman kong patibong ito, hindi si Rogie ang papatay sa'yo. Ako mismo. Nakakatakot ang katahimikan sa loob ng abandonadong parking lot ng isang lumang mall. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pagpatak ng tubig mula sa mga bitak sa kisame at ang mabilis na tibok ng puso ko. Nakatayo ako sa dilim, nakasandal sa isang poste. Sa di kalayuan, nakatago si Vito sa loob ng sasakyan. Sugatan siya, pero nagpumilit siyang sumama. Hindi daw niya ako hahayaang humarap sa ahas ng mag-isa. Dumating ang isang kulay abong sasakyan. Walang ayos ang pagkaka-park. Bumukas ang pinto at lumabas si Sandra. Halos hindi ko siya makilala. Nasaan na ang babaeng laging naka-makeup, naka-designer dress, at kung makatingin sa akin noon, ay parang ako ang pinakamababang nilalang sa lupa. Ang kaharap ko ngayon ay isang babaeng gusgusin, magulo ang buhok, at namamaga ang mga mata, kakaiyak. Naka-t-shirt lang siya at maong, nanginginig sa ginaw at takot. Lumapit siya sa akin. Nang makita niya ang mukha ko, kalmado, walang bahid ng awa, napahagulgol siya. Candice, tawag niya. Akmang hahawakan ako, pero umatras ako. Huwag mo akong hawakan. Malamig kong utos. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Nanginginig ang mga kamay niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Halos malaglag pa ito sa semento. Kinuha ko ito at binuksan gamit ang flashlight ng cellphone ko. Binasa ko ang mga dokumento. Napangisi ako. Import documents para sa isang shipment ng heavy machinery galing China. Pero sa ilalim ng mga technical terms, alam kong droga at matataas na kalibre ng baril ang laman nito. At ang nakapirmang consignee? Sandra M. Villafuerte. Ginawa niya akong dummy, Candice, sumbong ni Sandra, parang batang nagmamakaawa. Sabi niya, formalities lang daw yan para sa negosyo. Pero narinig ko siya kagabi, kausap niya ang abogado niya. Kapag dumating ang shipment bukas at nagkaproblema, ako ang ituturo nilang mastermind. Hugas kamay si Rogie. Isinara ko ang folder. Tinitigan ko siya. Bakit ka nagtataka? Tanong ko. Ganyan naman talaga si Rogie. Ginagamit ang mga tao hanggang sa wala na silang pakinabang. Dati, ako ang ginamit niya para sa kapital ng tatay ko. Ngayon, ikaw naman para sa kalayaan niya. Lumuhod si Sandra sa harap ko. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Buntis ako, Candice. Ayokong manganak sa kulungan. Tiningnan ko ang tiyan niya. Naalala ko nung sinabi ni Rogie na buntis siya. Ang sakit na naramdaman ko noon, ngayon ay wala na. Napalitan na ng pagkadismaya. Hindi kita tutulungan
Dahil naaawa ako sa'yo, Sandra. Sabi ko habang inilalagay ang folder sa bag ko. Tutulungan kita dahil kailangan kita para sa huling laro. Tumingala siya. Puno ng pag-asa ang mga mata. Anong gagawin ko? Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Tawagan mo siya. Utos ko. Sabihin mo, tumawag ang buyer. Gusto nilang makita ang laman ng container bago magbayad. Sabihin mo, kailangan niyang pumunta sa warehouse mamayang gabi mismo. Siya dapat ang magbukas. Hindi siya pupunta. Iling ni Sandra. Takot yon. Hindi siya nagpupunta sa ground operations. Pupunta siya. Sagot ko ng may diin. Sabihin mo sa kanya. Nandun ang mga diamante na matagal na niyang itinatago. Sabihin mo, delikado, kung iiwan lang basta sa container. Alam ko ang kahinaan ni Rogie. Hindi babae, hindi alak. Pera, kasakiman. Hindi niya hahayaang mawala ang mga diamante. 11:00 ng gabi, Pier 15. Nakatago kami ni Vito at ng mga tauhan ng Acosta sa likod ng mga patong-patong na container van. Ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos, tinatakpan ng ingay ng aming mga galaw. Kitang-kita namin ang Warehouse 4. Ilang minuto lang, dumating ang pamilyar na itim na SUV ni Rogie. 2 backup vehicles ang kasunod niya. Bumaba si Rogie. Nakasuot siya ng raincoat pero kitang-kita ko ang pagmamadali sa mga kilos niya. Lumingon-lingon siya sa paligid. Praning. Kasunod niyang bumaba si Sandra. Maputla si Sandra, halatang takot na takot, pero ginagawa niya ang inutos ko. Itinuro niya ang isang kulay asul na container van sa gitna ng warehouse. Siguraduhin mong nandyan ang mga diamante, Sandra! Sigaw ni Rogie. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pantalan. Kapag niloloko mo ako, dito mismo kita ililibing. Naglakad si Rogie palapit sa container. Pinanood ko ang bawat hakbang niya. Ito ang lalaking sumira sa buhay ko. Ito ang lalaking nagpalayas sa akin na parang aso. At ngayon, naglalakad siya papasok sa sarili niyang hukay. Kinuha ni Rogie ang bolt cutter mula sa tauhan niya. Klang! Putol ang selyo. Hinawakan ni Rogie ang bakal na handle ng pinto. Huminga siya ng malalim. Ang mukha niya ay puno ng kasakiman at excitement. Inaasahan niyang makikita ang kislap ng mga diamante na magbabayad sa lahat ng utang niya at magsasalba sa kumpanya niya. Buksan mo na, Rogie. Bulong ko mula sa pinagtataguan namin. Buksan mo ang regalo ko. Buong lakas na hinila ni Rogie ang pinto ng container. Umugong ang bakal. Bumukas ng malaki ang pinto. Bumungad sa kanya ang loob ng container. Nanlaki ang mga mata niya. Nabitawan niya ang bolt cutter. Wala siyang nakitang diamante. Walang kislap ng diamante. Walang mga bareta ng ginto. Walang mga kahon ng high-grade na armas. Ang tumambad sa akin ay puro papel. Ang loob ng container van ay parang naging isang gallery ng aking mga kasalanan. Nakadikit sa bawat sulok ng dingding na bakal ang mga pinalaking kopya ng aking secret ledger. Bawat suhol, bawat illegal transaction, bawat pirma ko sa mga dokumentong peke, lahat ay nakapaskil, iniilawan ng isang malungkot na bumbilya sa gitna. Ano to? Nanginginig kong bulong. Nasaan ang shipment? Lumingon ako kay Sandra, pero wala na siya sa likod ko. Tumatakbo na siya palayo, papunta sa dilim kung saan naghihintay ang isang motorsiklo. Sandra! Sigaw ko. Bumalik ka dito. Traidor! Bago pa ako makahabol, biglang bumukas ang napakaraming ilaw. Nakakasilaw. Parang araw na sumikat sa gitna ng gabi. Wang! 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 Ang tunog ng sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng pantalan. Rogie Arsena, napapaligiran ka na. Ibaba ang armas at itaas ang mga kamay. Napatingin ako sa paligid. Mula sa likod ng mga container, naglabasan ang dos-dosenang pulis na naka-full battle gear. Ang mga tauhan ko, ang mga duwag, nagsibabaan na ng baril. At nakadapa na sa semento
Bago pa man magsimula ang putukan, wala akong magawa. Wala akong matatatakbuhan. Sa gitna ng liwanag at ingay, may dalawang anino na naglalakad palapit sa akin. Kalmado, dahan-dahan. Habang papalapit sila, unti-unting luminaw ang mga mukha nila sa ilaw ng mga spotlight. Si Miguel Acosta, nakangisi, hawak ang isang tabako, at sa tabi niya, si Candice. Hindi siya nakasuot ng gown o mamahaling alahas. Naka-jeans lang siya at simpleng blouse, basa ng ulan, at magulo ang buhok. Pero sa paningin ko, ngayon lang siya nagmukhang ganito kataas. Hindi siya nakayuko, hindi siya umiiyak. Nakatingin siya sa akin na parang isang reyna na nanonood ng pagbitay sa isang kriminal. At sa likod niya, nakatayo si Vito, ang tapat kong aso noon na ngayon ay handang pumatay para sa asawa ko. Candice! Sigaw ko, pilit na ginagamit ang otoridad na natitira sa akin. Ano to? Anong ginawa mo? Asawa mo ako? Lumapit siya ng kaunti. Hindi siya natatakot. Ang mga pulis ay humawi para sa kanya. Correction, Rogie, sagot niya. Ang boses niya ay hindi sumisigaw. Pero rinig na rinig ko dahil sa katahimikan ng lahat. Ex-husband. Itinuro niya ang container van sa likod ko. Gusto mo ng yaman, di ba? Tanong niya. Ayan. Ayan ang tunay na halaga mo. Puro basura. Puro kasinungalingan. Papatayin kita. Akmang susugurin ko siya. Pero agad akong dinamba ng 3 pulis. Isinubsob nila ang mukha ko sa semento. Ang sakit ng gasgas sa pisngi ko. Ang lamig ng bakal ng posas sa mga pulsuhan ko. Huwag niyong didiniin. Angal ko. Alam niyo ba kung sino ako? Kaya ko kayong bilhin lahat. Sir, you have the right to remain silent. Sabi ng pulis habang hinihila ako patayo. Anything you say can and will be used against you. Habang kinakaladkad nila ako papunta sa police mobile, lumingon ako ulit kay Candice. Nakatayo pa rin siya doon, katabi si Vito. Umaasa akong makakita ng pagsisisi sa mata niya. Umaasa akong maaawa siya sa akin. Pero tumalikod na siya. Inalalayan siya ni Vito, pasakay sa sasakyan. Ni hindi na niya ako tinapunan ng huling tingin. Para akong basurang itinapon sa labas ng sarili kong bahay. POV Indici. Pinanood ko mula sa rearview mirror ng sasakyan ni Vito habang ipinapasok si Rogie sa loob ng police car. Ang mga flash ng camera ng media ay parang piyesta. Ito ang gusto niya, di ba? Ang maging sentro ng atensyon. Ibinigay ko sa kanya. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata ko. Inaasahan kong magiging masaya ako. Inaasahan kong tatawa ako ng malakas. Pero ang naramdaman ko lang ay pagod at isang malalim na katahimikan sa puso ko. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ni Vito habang nagmamaneho. Dumilat ako at tumingin sa kanya. Sa profile ng mukha niya habang seryosong nakatingin sa daan. Oo, Vito, sagot ko. At sa unang pagkakataon, totoo ang sinabi ko. Okay na ako. Wala na akong utang sa sarili ko. Huminto ang sasakyan sa isang stoplight. Inabot ko ang kamay ni Vito na nasa kambyo ng sasakyan. Natigilan siya. Tumingin siya sa kamay ko na nakapatong sa kamay niya. Dahan-dahan, inalis niya ang pagkakahawak sa kambyo at inilapat ang palad niya sa akin. Ang mga daliri namin ay nag-intertwine. Mahigpit, mainit. Tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya, wala na akong nakikitang pag-aalinlangan. Wala na ang bodyguard na takot lumagpas sa linya. Wala na siya, Candice, sabi niya. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa pangalan ko lang. Walang ma'am, walang titulo. Pantay na kami. Ligtas ka na. Napangiti ako. Isang ngiti na umabot hanggang sa mga mata ko, kasabay ng pagpatak ng isang luha ng ginhawa. Salamat, Vito. Bulong ko. Hindi dahil iniligtas mo ako, kundi dahil sinamahan mo ako noong panahong ayaw ko na sa sarili ko. Nag-green ang traffic light. Piniga niya ang kamay ko ng bahagya bago binitawan
para humawak ulit sa manibela. Pero ang init ng hawak niya ay nanatili sa balat ko. Umandar ang sasakyan palayo sa gulo, palayo sa nakaraan, papunta sa isang kinabukasan na ako na mismo ang magpipinta. Ang amoy ng bleach at kalawang. Iyon ang unang sumalubong sa akin pagpasok ko sa visiting area ng Bilibid. Umupo ako sa harap ng glass partition. Sa kabila nito, isang lalaking naka-orange na uniforme ang dahan-dahang naglakad palapit. Halos hindi ko siya makilala. Ang Roji na dating laging nakagel ang buhok at amoy mamahaling kolon ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang lalaking payat, maitim ang ilalim ng mga mata at kalbo ang ulo. Umupo siya. Kinuha niya ang telepono sa dingding. Kinuha ko rin ang sakin. Candice. Ang boses niya ay garalgal. Parang matagal nang hindi ginagamit. Buti naman dumating ka. Alam mo ba kung gaano kahirap dito? Ang pagkain, parang basura. Ang higaan, semento. Tulungan mo ako, please. Kausapin mo ang mga abogado. May pera pa tayo, di ba? Sa mga hidden accounts. Wala pa ring pinagbago. Pera pa rin. Sarili pa rin niya. Inilabas ko ang isang folder at idinikit ito sa salamin. Wala nang pera, Roji. Sagot ko ng mahinahon. Ang lahat ng hidden accounts mo, na-freeze ng gobyerno. Ang mga properties, nakuha na ng bangko at ng mga Acosta bilang danyos. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? So ano? Wala na? Pulubi na ako? Ito na lang ang natitira. Sabi ko sabay turo sa dokumento sa loob ng folder. Annulment papers at waiver of rights. Kapag pinirmahan mo to, ibibigay ko sa iyo ang maliit na trust fund na iniwan ng papa ko para sa akin noon. Hindi kalakihan, pero sapat na pambili mo ng pagkain at sabon dito sa loob. Tinitigan niya ako. Galit. Hinanakit. Binili mo ang kalayaan mo gamit ang pera ng tatay mo? Asik niya. Binibili ko ang katahimikan ko, Roji. Pagtutuwid ko. Pirmahan mo na. Para matapos na tayo. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang ballpen na inabot ng guard. Pumirma siya. Padabog. Masaya ka na? Tanong niya habang nakatingin sa akin ng masama. Nakuha mo na ang gusto mo. Nakaganti ka na. Tumayo ako. Inayos ko ang dress ko. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Dati, ang tingin ko sa kanya ay mundo ko. Ngayon, isa na lang siyang masamang panaginip na nagising na ako. Hindi ako gumanti para sumaya, Roji. Sagot ko. Gumanti ako para mabuo ulit ang sarili ko na dinurog mo. At ngayon, buo na ako. Ibinaba ko ang telepono. Tumalikod ako at naglakad palabas. Narinig ko pa siyang kumakatok sa salamin. Tinatawag ang pangalan ko pero hindi na ako lumingon. Ang pinto ay sumara sa likod ko. Tapos na. Isang oras ang biyahe mula Bilibid hanggang Batangas. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng sariwang hangin ng dagat. Ang araw ay palubog na. Pinipinturahan ng kulay kahel at lila ang langit. Naglakad ako sa buhanginan. Ang tunog ng alon ay parang musika na nagpapatahan sa kaluluwa ko. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang maliit na rest house. Simple lang ito. Walang ginto, walang marmol. Pero ito ang pinakamagandang bahay na nakita ko dahil ito ay akin. Galing sa sarili kong pawis, sa sarili kong simula. Sa terrace, may isang lalaking nag-aayos ng lamesa para sa hapunan. Nakaputing polo siya. Nakatupi ang manggas hanggang siko. Lumingon siya nang makita niya ako. Si Vito, ngumiti siya. Ang ngiting iyon ang nagpapawala ng lahat ng pagod ko. Lumapit ako sa kanya. Kumusta? Tanong niya sabay abot ng isang baso ng iced tea. Okay na. Sagot ko, tinatanggap ang inumin. Pinirmahan na niya. Malaya na ako. Tinitigan ako ni Vito. Hinaplos niya ang pisngi ko. Tinatangay ng hangin ang ilang hibla ng buhok ko. Matagal ka nang malaya, Candice, sabi niya.
Noong gabing pinili mong lumaban, doon pa lang malaya ka na. Hinawakan ko ang kamay niya at inilagay sa tapat ng puso ko. Salamat sa paghihintay, sabi ko. Kahit gaano katagal, Candice, sagot niya. Hinalikan niya ang noo ko. Isang halik na puno ng respeto at pangako. Sabay kaming humarap sa dagat, pinapanood ang paglubog ng araw. Dati, akala ko ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa apelyido ng asawa niya o sa kinang ng alahas na suot niya. Mali ako. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang isang susi. Ang susi ng bago kong bahay. Ang susi ng bago kong buhay. Napagtanto ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa iba. Ang tunay na kapangyarihan ay ang paghawak sa sarili mong susi. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na ito ibibigay sa iba ng basta-basta. Ako si Candice at ito ang simula ng kwento ko.